Magandang araw mga ka-eko! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako si Ma'am Grace, guro sa Araling Panlipunan na magiging gabay ninyo upang maunawaan ang mga konsepto sa economics na makakatulong sa pagkakaroon ng isang matalino at maunlad na pamumuhay. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo munang magbalik-aral. Pamilihan, ang lugar kung saan ang consumer at producer ay nagkakaroon ng transaksyon upang magkaroon ng bentahan. Istruktura ng pamilihan. Ito ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng producer at consumer. Ito ay nahahati sa dalawang balangkas, pamilihang may ganap na kompetisyon at pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon, ito ay struktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal sapagkat walang sino man sa producer at consumer ang maaaring makakontrol sa takbo ng pamilihan. Pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Sa ganitong istruktura, ang lahat ng producer ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang sumusunod na anyo ay bumubuo sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon: monopolyo, monopsonyo, oligopolyo, at monopolistic competition. Matapos nating mabalikan ang nakaraang aralin, ngayon naman ay aking tatalakayin ang ugnayan ng pamahalaan at pamilihan. Maaari kayong kumuha ng papel, ballpen at module. Handa na ba kayo? Mahalaga ang papel na ginagampanan ng pamahalaan sa pamilihan, lalo na sa panahon na nakakaranas ito ng pagkabigo o market failure. Napapasailalim ang pamilihan sa panghihimasok ng pamahalaan sa pagtatakda ng buwis, pagbibigay ng subsidiya, at pagtatalaga ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Ipinapatupad ang Price Stabilization Program upang mapatatag ang presyo sa pamilihan at maiwasan ang mataas na inflasyon. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri, ang price ceiling at price floor. Price ceiling. Ito ay kilala rin bilang maximum price policy o ang pinakamataas na presyo na maaring ipagbili ng isang producer ang kanyang produkto. Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog, at maging instant noodles ay mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang presyo at minamarkahan ng suggested retail price. Sa ganitong patakaran ay mapapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, sa panahon na nakakaranas o katatapos pa lang ng kalamidad sa bansa, ang pamahalaan ay nagpapatupad ng price freeze o pagbabawal ng pagtataas ng presyo. Isang halimbawa nito ay ang nakaraang hard lockdown dulot ng pandemya. Marami ang hindi makalabas ng bahay upang magtrabaho, kaya't ang pamahalaan ay nagpatupad ng price freeze upang mapagilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo. Ang labis na pagpapataw ng presyo ay labag sa anti-profiteering law. Ang Department of Trade and Industry o DTI ang ahensya na may tungkulin dito upang masiguro ang galaw ng mga presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan ay naaayon sa batas. Ang price ceiling ay itinakda na mas mababa sa ekwilibryong presyo kung sa pananaw ng consumer ang ekwilibryong presyo ay masyadong mataas. Ating suriin ang graph na nagpapakita ng halimbawa ng price ceiling. Ayon sa graph, 20 pesos ang ekwilibryong presyo. Subalit ang presyong ito ay maaaring mataas sa tingin ng mga consumer. Dahil dito, ang pamahalaan ay makikialam sa pamamagitan ng pagpapataw ng 15 pesos bilang price ceiling ng mga producer.
Dahil ang presyong 15 pesos ay higit na mas mababa kaysa sa ekwilibryong presyo na 20 pesos, inaasahang magdudulot ito ng pagtaas ng quantity demanded na umabot sa 90 na dami. Sapagkat mas mahihikayat ang mga mamimili na bumili ng mga produkto at serbisyo kung mababa ang umiiral na presyo sa pamilihan, kumpara sa ekwilibryong presyo na 20 pesos sa 60 lamang na kabuuang dami. Sa kabilang dako, ang sitwasyong ito naman ay magpapababa ng supply sa pamilihan sapagkat ang mga producer ay hindi mahihikayat na mag-produce. Kung minsan, maaari nilang isipin na malulugi sila dahil bababa ang presyo ng kanilang produkto dulot ng pinaiiral na price ceiling ng pamahalaan. Magkakaroon sila ng ganitong pag-iisip sapagkat ang kanilang gastos sa produksyon, gaya ng presyo ng mga materyales at pasahod sa mga gagawa ay fix ang presyo. Ang kaganapang ito ay makapagdudulot ng kakulangan o shortage sa pamilihan. Price floor. Ito ay kilala bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. Isinasagawa ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga producer. Ang sektor ng agrikultura ay nakakatanggap ng price support sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatakda ng price floor o pinakamababang presyo na maaring bilhin ang kanilang ani. Sapagkat kung magiging mababa ang ekwilibryong presyo, ang mga magsasaka ay maaaring mawalan ng interes sa pagtatanim at maaaring magdulot ng kakulangan ng supply. Upang maiwasan ito at masiguradong mataas ang kanilang kikitain at hindi magkukulang ang supply sa pamilihan, ang pamahalaan ay nagsisilbi ding tagabili ng palay. Maliwanag na inaako ng pamahalaan ang malaking gastusin upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka at ng mga mamamayan. Batay sa graph, ang ekwilibryong presyo na 25 pesos ay mas mababa sa itinalagang price floor na 50 pesos. Magdudulot ito ng pagtaas ng quantity supplied at magbubunga ng kalabisan, surplus sa pamilihan. Higit na mas marami ang supply na 100 kung ihahambing sa dami na 20 na quantity demanded. Kapag may kalabisan, maaring bumaba ang presyo at dami ng supply patungo sa ekwilibryong presyo. Subalit dahil may pinaiiral na price floor, hindi maaaring ibaba ang presyo dahil ito ang itinakda ng batas. Dahil dito, malinaw na ang price floor ay nagdudulot ng kalabisan o surplus sa pamilihan. Sa kabilang dako, ipinatutupad ng pamahalaan ang minimum wage law o batas sa pinakamababang sweldo sa sektor ng paggawa upang makaiwas ang mga manggagawa na makatanggap ng mababang sweldo. Ang patakarang ito ay naaayon sa Republic Act 602 o Minimum Wage Law of the Philippines na nag-uutos sa mga employer na bigyan ng hindi bababa sa minimum wage ang isang manggagawa. Tunay ngang napakahalaga ng papel na ginagampanan ng pamahalaan sa pagsasaayos ng pamilihan at kabuuang ekonomiya. Mayroon akong inihandang gawain upang mapaglalim ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo? Halina't ating simulan! Kamusta mga bata? Nakakuha ba kayo ng perfect score? Kung oo ang inyong sagot, binabati ko kayo. Bago ako magpaalam ay iniimbitahan ko kayo sa aking YouTube Live every last Saturday of the month at mamimigay ako ng konting giveaways. Kaya't kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe. Paki-hit nyo na din ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. At
share nyo na din sapagkat ang channel na ito ay naglalayong makapagbigay kaalaman sa economics at makatulong din sa maliit na paraan lalo na sa mga estudyanteng kagaya mo.